Hello, my dear Gemini. Welcome back sa episode na ito. Maraming salamat sa muli ninyong panonood at pakikinig sa episode na ito. At sa mga baguhan lang, ngayon lang nakapanood, maraming salamat din sa inyo. And pinapahalagahan ko talaga yung suporta ninyo, subscription, yung likes ninyo, comments, and shares. Salamat talaga. Okay, so, ang episode na ito ay kakaiba dahil, kakaiba. Special kasi, hindi ito by month, kundi, ito ay may kinalaman sa predictions, no? Huhulaan ko kung ano talaga ang enerhiya na matatanggap mo sa kabuuan, no? Para sa taong 2024. Okay? So, general lahat, no? General energy lang ang kukunin ko. So, babasahin ko din ito sa pangkalahatan, no? This is not a one-to-one reading. So, malalaman natin mamaya gamit ang aking intuition at saka vision. So, habang ikaw ay nanonood at nakikinig, kunin mo lang din yung particular na mensahe na mag-resonate sa iyo personally gamit ang iyong intuition. Okay, so simulan na natin. Unang-una ay kukuha ko ng card mula sa ito ang tinatawag na Powerful Thought Cards by Louise Hay. La 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 la. Okay, so simulan na natin dito sa mga tarot decks. The Light Seer Tarot deck, the Beginner Tarot deck, and the Tiny Universal Tarot deck. Okay. So, para sa buwan ng Enero, okay, January, ito ang tinatawag na Major Arcana card, the Star, which is number 17. This is saying na balance yung crown chakra mo. So, you're being guided and connected to the universe. No? And the star is also connected to Aquarius sign. Aquarius sign. The universe shows you that you can have faith in your dreams. Okay? So, affirm this to yourself. Please, affirm this to yourself na ang Panginoon, ang may kapal ay ipapakita sa iyo na meron kang pagtitiwala sa yung mga pangarap or ambisyon. Dreams could mean pangarap, ambisyon, or hiling. Okay. So, the star as a whole is answered prayer or wish fulfillment. So, ibig sabihin, kung magtitiwala ka lang, nakikita mo ba yung hawak niya? Okay. Ito, parang meron siyang dalawang hawak na lalagyan. Kupa ba yan? Okay. Ayan. Kupa. Meron siyang hawak na kupa. At meron din siyang hawak dito sa kabila. Okay. Nakikita mo ba? Meron siyang hawak na lalagyan dito sa kabila. Okay? Kaya lang, nasasayang yung tubig na nakalagay doon sa kanyang right side. Left side. Kasi abala siya dito sa left side, no? So, ibig sabihin, posible sa iyo ang magkaroon ng wish fulfillment or answered prayer. Remember that you affirm this to yourself. The universe show you that you can have faith in your dreams. And once you have faith in your dreams, mangyayari at mangyayari talaga yan. Okay? So, kasi nga, requirements sa manifestation para matupad yung kahilingan mo is pagtitiwala. No? Faith is the requirement. Faith is the key. So, the star could also mean na hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. In fact, dapat magiging inspired ka dahil
inspired ka sa iyong pagtitiwala na matutupad talaga yung hiling mo. And this could also mean na madadagdagan pa yung creativity mo. And because you have hope, so kalmado ka ngayon, magiging kontento ka. Of course, just like in the verse, delight yourself in the Lord, di ba? Makikita man yun sa Bible. Delight yourself in the Lord and He will continue giving the desires of your heart. So, ibig sabihin, you have faith na ibibigay sa iyo ito ng Panginoon. And your faith is strong enough that gives you happiness and contentment. And because you are happy, meaning to say that you are high vibrational, because of that vibrations that you project to the universe will grant your wishes, no? And so as a whole, you have a positive outlook in life, and the life itself will also project positivity to you. I mean, the universe will project positivity to your life in return, and so continue healing yourself and rejuvenate yourself. So with that, 17 could also be the lucky number for you this year, 2024. So itry mo. At what if itry mo siyang itaya sa loto, no? Baka mananalo ka. Okay, dito sa Universal YT, nakikita mo ba yan? Ayan, the sun. Ang ganda, di ba? Dahil gusto mong mag-manifest ng kahilingan na dapat matupad, at nafe-feel mo na may pag-asa pa na matupad yung wish mo. So by that, you need to be happy. And it is possible for you to be happy, of course, because you have the Sun card. The Sun card is a major arcana. And although it's an arcana card, but it is the happiest card in the deck, indeed, no? Napakasayang arcana card ito. Pinakamasaya sa lahat na card. Kasi ibig sabihin, ikaw ngayon ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kaligayahan, you are very optimistic, you have satisfaction, fulfillment, lahat-lahat na ng positibo na aspeto ay nasa iyo. Because you have the sun with you. No one actually can block the sun, no? Because you are shining brighter than anybody else, no? No one can block your light. No one can dim your light because you are the sun. You shine brighter than anybody else. You are happy, you are beautiful, you are attractive, you are confident. No one can stand in your way. Okay? Maganda, maganda. I love this for you. You have the star and you have the sun. You have wish fulfillment at the same time. You are very confident, attractive, happy, and vibrant. Looking vibrant. At para sa buwan naman ng Pebrero, Pebrero. Okay. This is the Knight of Cups. The Knight of Cups is parang sinasabi dito na sa sobrang confidence na meron ka, parang meron ka ng power na lokohin yung ibang tao, no? Kasi nga ito ay cups, Knight of Cups in reverse. So, masyadong kampante ka na sa sarili mo dahil sa sun card na ito. Pagdating ng Pebrero is parang kampante kang lokohin ng ibang tao, nasasaktan sila sa iyong ginagawa, at na parang nakayanan mong lokohin yung ibang tao. Cheating, parang ganun, or deception. Okay. And with that kind of energy, dito sa buwan ng Pebrero, meron tayong tinatawag na, ano ito? 7 of Cups. 7 of Cups. Okay, ayan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 of Cups. So, 7 of Cups means meron kang plano na maglipat. Maglipat sa ibang lugar. Pero, actually marami kang choices. Naguguluhan ka kung alin sa mga choices ang gusto mo. Naguguluhan ka. Marami kang choices na pupuntahan. So hindi ka nakapaggawa ng desisyon sa ngayon kasi naguguluhan ka pa kung alin sa mga choices ang pipiliin mo. At saka, 7 of Cups, nangangahulugan na. I mean, parang pinapaalala ka dito na dapat maingat sa paggawa ng desisyon. Kasi, kapag kukuha ka ng isa sa mga kupa na ito, apektado na yung iba ng mga kupa. So, kailangan, kapag may kukunin kang kupa dito, is dapat matibay yung pundasyon, no? Na hindi masisira na yung iba or hindi madadama yung iba. Okay? 7 of Cups is more of choices. Okay? Choices. Marami kang pagpipilian. So, pinapaalala ka dito na kailangan maingat sa pagpili at paggawa ng desisyon. At para sa buwan ng Marso, ito ay ang tinatawag na The Empress. Wow, ang ganda niya. Napaka-ganda, magaling, mahusay, kampante sa sarili. Very nurturing, napakabait, full of light, compassion, love. Okay, ikaw na talaga, The Empress, no? Very nurturing. Mapag-alaga, mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa kalikasan, sa mga tao, sa kalikasan. You have this Empress energy. So confident, so creative, so kind, so loving. Ayan. Parang nandiyan na lahat. Pero, meron kang tinatawag na 10 of Wands. Oh my God. Pinapasan mo ang mga burdens na yan. Pero ang mahalaga is, nakayanan mong pasanin ang mga burdens na yan. You're able to overcome it. And may sapat na lakas ka para buhatin yan lahat at ilagay sa kung saan siya dapat ilalagay. Okay, so you're able to carry the burdens from the outside world. Pebrero, Marso, Abril. Okay, ito ang buwan ng Abril na kung saan masaya kang gawin ang isang bagay na masasabi nating talento mo, no? Okay? May dalawang talento kasi yan. Yung isang talento is talento na hindi lalabas yung creativity mo. Habang meron kang isa pang talento na kung saan ka masaya at saka doon lalabas yung creativity mo. So ngayon, dito sa Knight of sabing talento na meron ka, ay yung pangalawang talento na kung saan lalabas yung creativity mo at the same time masaya kang gawin ito. Okay? Kung nakikita mo sa kanyang pagmumukha, napakasaya niya, no? Masaya siya habang pinapaandar or nilalaro itong musical instrument na to. She loves playing that instrument. So, ibig sabihin, halimbawa na ito na ang talento na pinapakita dito is yung pagtutugtog ng mga instrumento, musika. Okay? So, talento mo yan na kung saan ka masayang tinutugtog ang instrumento at the same time lumalabas yung creative energy. Kung nakikita mo yan, yung apoy na nagmumula dyan sa instrumento na yan, yun ang tinatawag natin na creative fire energy. So, ibig sabihin, dyan lalabas yung creativity mo, yung talent, passion. So, by playing the instrument, your creativity is unleashed. Okay. Tapos, dito sa Knight of Wands, mayroon kang makikitang wand dito na nandito banda sa babaeng ito. Malapit sa kanya. Tapos, meron pang isang wand dito sa kanyang likod. At meron pang pangatlong wand dyan. Dito sa kanyang likod. Makikita mo ba siya?
Ayan, ayan. Okay, may pangatlong one dyan sa likod mo. So, the Knight of Wands could mean associated to, it is associated to Three of Wands. Okay. So, the Three of Wands there represents your mind, your heart, and your body. Okay. So, nag-collaborate talaga yung lahat ng aspeto mo ng iyong pagkatao, no? Your heart, your mind, your body. So, dahil nag-collaborate silang tatlo, doon lalabas yung creativity mo. So, masasabi natin na magaling at mahusay ka sa aspetong ito, sa bagay na ginagawa mo or talento na meron ka. Okay, and then ito, Justice. Okay. Sa buwan ng Abril, makakamit mo din ang hustisya na iyong hinahangad. Okay? So, magtiwala ka lang. Patuloy ka lang. Patuloy mo lang diskubrihin kung anong talento na meron ka, or kung na-discover mo na siya, patuloy mo itong gawin, no? Na nagko-collaborate yung heart, yung mind, at saka yung body mo. Saka lalabas yung creativity na meron ka. Okay? Sa buwan ng Mayo, ayan, the Magician in reverse. So, ibig sabihin, mahirap sa yung abutin yung manifestation. But anyway, you have answered prayers naman or wishes granted sa buwan ng Enero. Kaya lang, pagdating dito sa Mayo, parang totally black yung yung third eye chakra mo at saka yung throat chakra mo. Dahil bunga ng dahilan ng hindi ka makapagsabi kung anong gusto mong i-manifest into reality, no? Kasi nga, parang masyadong hindi pa nawawala sa'yo yung manipulation, yung panloloko, at saka pandadaya, no? Panloloko, pandadaya, no? So, hindi ka makapag-manifest bilang magician kasi nasasayang yung talento na meron ka. Sa buwan ng Abril, na-discover mo yung talento mo, pero sa buwan ng Mayo, hindi mo, sinasayang mo ang oras mo. Sinasayang mo yung talento na meron ka. No? You waste your time intended for doing your creative pursuits. Okay? And dahil sa isang card na meron ka sa buwan ng Enero, hanggang dito sa Mayo, nandito pa rin yung overconfidence mo para lokohin yung ibang tao. No? Pero anyway, hindi pa naman talaga huli ang lahat. And with the Magician, we have this Ace of Wands. Ace of Wands in reverse. Paano ba siya? Ace of Wands. Okay, ayan. Nasasayang yung talento mo at dahil nasasayang din ang oras mo na dapat mo sanang ilaan para gawin ang iyong creative pursuits para may pagpatuloy mong payabungin ang iyong talento is hindi na rin lumalabas yung create downloads, no? Na matatanggap mula sa universe, no? Dahil nasayang mo yung oras, panahon at ang iyong talento, so hindi na tuloy-tuloy yung suporta ng universe na kung saan makakatanggap ka ng creative downloads mula sa universe. Pasensya na talaga sa aking kamay. Okay. So, dito na tayo sa buwan ng Hunyo. Ayan. Okay. So, anyway, pagdating ng buwan ng Hunyo, ikaw na ngayon itong parang nakaahon, no? Parang sinasabi natin na you became you're gonna become the phoenix rising from the ashes, no? You glow up differently now that you have the 1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9. Okay, meron kang 9 of Pentacles. Ayan. Enjoy na enjoy mo talaga yung mga bagay na meron ka, no? You now enjoy the finer things in your life. And in fact, you attract good opportunities, blessings dito, represented ng ibon na ito, no? Kasi ibon na to, bihira lang ito siya lalapit sa tao. Bihira lang talaga siya na dadapo sa kamay ng tao, no? So, ibig sabihin, dahil sa iyong kagandahan, kumpiyansa sa sarili, at saka high vibrational energy chakra sa katawan mo, na-attract ang ibon sa iyo, no? Lumapit siya, dumapo sa iyong kamay. So, ganun ka-powerful, no? Sinasabi dito na, you're very independent, successful, financially stable. Ang iba sa inyo ay magkakaroon ng emotional at material security, okay? And magkakaroon kayo ng profit sa inyong negosyo or trabaho. And yayaman, okay? Magkaroon ng masaganang pamumuhay, okay? Makakatanggap kayo ng rewards mula sa ibang tao dahil siguro sa inyong pagsisipag sa trabaho. Dahil masipag ka, matyaga, masipag sa trabaho, makakatanggap ka ng rewards. Okay? And kung meron ka mang investment, sinasabi dito na magkakaroon ka ng return of investment. Tapos ikaw ay aasenso, no? You are thriving. And magkakaroon ng improvement yung business status mo. Okay? Lalago pa yung negosyo mo. And with that, Nine of Pentacles is the High Priestess. So, ibig sabihin, patuloy kang aasenso kapag makikinig ka lang talaga sa intuition mo, no? Respect the power of your intuition and follow your intuition, of course. Okay? Because the intuition knows what is best for you. Makinig ka at sundin mo ang mensahe ng intuition sa iyo. Actually, your intuition is the messenger of your soul. No? Alam ng iyong kaluluwa kung ano ang mission mo dito sa mundo. Alam ng iyong kaluluwa kung anong dapat mong gawin dito sa mundo. Now, kung meron mang gustong mong malaman, no? Kung meron mang mensahe ang iyong kaluluwa para sa iyo na sundin is malalaman mo sa pamamagitan ng iyong intuition. Because your intuition is your highest self. Ito ay tinatawag na Page of Wands. Okay? You're very happy, very loving. Kasi nga, ang card mo ay nangangahulugan na balanse yung sacral chakra mo at saka yung heart chakra mo. Okay, Page of Wands, no? But gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin para ikaw ay patuloy kang magiging masayahing tao. Remember that whatever is your creative pursuit, kung patuloy mong gawin yan, magiging mapanatili kang masayahing tao, no? Kasi nga, yung creative pursuit mo, dyan ka makakaranas ng ultimate happiness at saka fulfillment. Tapos ito ang tinatawag na Five of Cups. Five of Cups. Naghihinayang. Okay. So hindi ka naghihinayang sa mga nasasayang na oportunidad. Alam mo 'yon. Okay? Kasi alam mo na meron pang natitirang oportunidad. Kung nakikita mo, hindi ka naghihinayang sa nasasayang na 3 kupa ng oportunidad. Kasi alam mo, meron pang nananatiling 2 oportunidad para sa iyo. Okay? And then, for the month of August,
For the month of August, maganda ito kasi ito ay tinatawag na Nine of Pentacles, no? So, ibig sabihin, masaya ka, kasama ang iyong pamilya, no? Masaya din silang kasama ka, okay? Nakikita mo, pati nga yung aso nila, masayahin din, no? Masaya yung aso na nakikita niya, yung kanyang mga amo na masayahin, okay? Ikaw siguro ito. Ikaw yan. Or, kaya naman ikaw yung isa sa mga magulang, no? Na umahawak sa batang ito. Okay. So, there's going to be wish fulfillment and happiness, no? Yan ang Nine of Pentacles, because Nine of Pentacles is material earth energy. Okay. Again, another pentacle. This is Three of Pentacles. So, Three of Pentacles is about collaboration, teamwork. Okay? So, magkakaroon ka ng mabuting alyansa, no? Isang kapaki-pakinabang na alyansa kasama yung mga katrabaho or co-investor sa negosyo mo. Okay? So, nagkakaunawaan kayo, nagtutulungan kayo para magiging successful ang inyong kolaborasyon at matagumpayan ninyong abutin ang layunin ng inyong grupo. Sa buwan ng Setyembre, ito ang Ten of Wands. Ito ang Ten of Wands. Ayan, this is creative fire energy in Sagittarius signs. Okay, this is saying na napaka-aktibo naman yung root chakra mo, so hindi ka mahirapan sa pera because your wealth DNA is activated. At the same time, kinaya mong pasanin ang mga burdens na ito, no? Mayroon kang karagdagang lakas para buhatin ito at saka ilipat doon sa lugar na kung saan siya nararapat. Kasi alam mo na hindi ka talaga deserving na magpasan ng ganito karami na burdens, na problema. Okay, so may karunungan ka, sapat na karunungan para anong dapat gawin sa mga wands na ito. Okay. Tapos ito naman ang the moon. Okay. So itong the moon, ibig sabihin, merong sekreto na hindi mo pa nalalaman. Hindi pa siya nabubulgar kasi nga masyadong magaling yung mga tao para lukuhin ka. Masyadong magaling silang magtago ng mga sekreto. So sa ngayon, hindi mo pa alam. Okay? The secrets are hidden in the dark this time. Sa buwan ng Oktubre, ito yung isa pang major arcana card. Number 14 could also be your lucky number this year. So, itry mo din na itaya ito sa loto. Baka nga mananalo ka sa loto. Okay. Temperance is a major arcana card. Ibig sabihin nito, you know your extremes and now you seek peace. Okay, temperance kasi parang relaxation of the heart, no? Remember that the cups are all about emotional water energy. So may water dyan, water energy, tapos yung cups emotional energy din. So ibig sabihin, temperance means nakalaya ka na mula sa mga pananakit. Parang before, noon ay nakaranas ka ng heartbreak, deception, trials, depression, stress. Pero ngayon, you are now experiencing peace. Okay? Nagkaroon ng kapayapaan sa iyong isipan.
sa yung kaisipan mo. Bakit ba hindi malinaw? Okay. Yung isipan mo is nagkaroon ng kapayapaan at ang iyong puso. Okay. Ay yung damdamin. Dahil ikaw ngayon ay parang gumagawa ng paraan ng universe na bigyan ka pa ng dagdag inspirasyon para makapagpatuloy sa iyong pagkikibaka sa buhay, no? Ito ang kupa na nagmumula sa universe. Ibinibigay sa iyo ang karagdagang inspirasyon, strength, at emotional energies na kinakailangan mo. Kasi emotionally drained ka sa mga nakaraang buwan, pero ngayon, the universe sustains you by giving you more emotional energies so that you are now experiencing peace and emotional stability. Okay, so balanse na lahat ng chakras mo, malinaw na nagkaroon ng kapayapaan sa iyong isipan at damdamin. Okay, tapos ang iba sa inyo ay nagiging kontento sa kung nasaan ka man ngayon, sa inyong status, sa inyong estado sa buhay ngayon. So nagkaroon ka ng mapayapang pakikisama sa ibang tao, no? Sa ibang tao at sa lalong-lalo na sa taong minamahal mo, no? Yung soulmate mo. Okay, and this one, the Two of Pentacles again. The Two of Pentacles ay nangangahulugan na balancing ka talaga ngayon sa buwan ng Oktubre kasi kung nakikita mo, sinasabi dito na balance, okay? Balanse. Balanse lahat ng chakra sa katawan mo dahilan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa isipan at damdamin. At the same time, balanse man ito sa inner aspect ng iyong sarili. Ngayon, ito, double confirmation na nagkaroon ka rin ng balanse sa panglabas na aspeto. Balance in your inner self and balance to your outer environment. Okay? Kasi dahil balanse ka na sa iyong panloob na pansariling aspeto, kaya mo na ring balansihin ang mga bagay na nasa iyong panlabas na aspeto. Kagaya ng trabaho, negosyo, pamilya, relasyon sa iyong boyfriend o girlfriend. Okay? Kung nakikita mo, yung paa niya, hindi yan pantay. Makikita mo ba siya? Hindi yan pantay. Ang isa nakaapak sa lupa, ang isa parang pahitaas. Okay? So, ibig sabihin, parang nagsasayaw ka lang dito. Naglalaro, hindi ka masyado seryoso. Kasi alam mo na kaya mo at alam mo kung paano gawin. Kung paano balansehin ang dalawang pentacles na ito. Na kung saan ang unang pentacle ay may kinalaman sa trabaho or negosyo. Tapos itong pangalawang pentacle ay may kinalaman sa iyong relationship, sa iyong nobyo or nobya, sa iyong kaibigan at pamilya. Okay. So, naglalaro ka lang dito, paikot-ikot, pataas, pababa, kasi alam mo na kaya mo nang balansihin ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Mga mahalagang aspeto ng iyong buhay. At the same time, okay, dito na tayo sa buwan ng Nobyembre. Ito ang King of Pentacles. Masyadong marami kang pentacles sa taon na ito. So, ibig sabihin, maswerte ka. Hindi ka nahihirapan sa pera dahil meron kang Sun card, meron kang Knight of Cups, meron ka ding Nine of Pentacles, tsaka Nine of Cups.
meron kang Two of Pentacles. At ngayon, meron kang Knight of Pentacles. Ang ganda naman. Matanda ka na, Char. Sorry. Hindi physically matanda, kundi matanda ka na sa mga karanasan, no? Marami ka nang nararanasan sa nakaraan. Marami ka nang alam. At dahil marami kang karanasan, marami kang alam. Okay? You have knowledge. You have wisdom. You have knowledge because you have library at your back. So marami kang pinag-aralan, marami kang natutunan. At the same time, you have wisdom. Marami ka, masyadong malawak na ang iyong karunungan dahil marami ka ng karanasan sa buhay. At the same time, ang lahat ng mga natutunan mo ay may kaakibat na pentacle. So, ibig sabihin, hindi ka nahihirapan sa pera kasi nandyan lang yan sa iyo. Nakadeposito yan sa iyong kamay or nakadeposito sa bangko. At saka ito, you are protected. No? You're protected by the universe. Okay. Ito, Hangman. Another Arcana card ito. This is number, okay. The Hangman. Marami kang iniisip. Okay? Marami kang iniisip na, halimbawa, merong isang sitwasyon na kailangan mong pag-isipan. Tapos, nag-iisip ka tungkol sa isang sitwasyon, ina-analyze mo ito hanggang nagkaroon ka ng maraming perspektibo. You are looking at one situation into different perspectives. Okay. Ang sitwasyon na iniisip mo, isang sitwasyon lang yan. Now, sa iyong pag-iisip, nagkaroon ka ng maraming perspektibo tungkol sa bagay na yan. Tungkol sa sitwasyon na yan. Okay. Sa isang sitwasyon na yan. Ito ang Seven of Pentacles in reverse. Ibig sabihin, hindi mo pa siya masyadong nakikita ang bunga ng iyong pagsisikap, ang bunga ng iyong paghihirap. Kasi nga, masyadong marami ka ng expectation tungkol sa iyong pinaghirapan na bagay. Na hindi ka masyadong pasensyoso para maghintay na makamit ang bunga ng iyong pagsisikap. Kasi nga, parang masyadong marami kang expectation na mas marami pa yung expectation kaysa sa iyong hardship. No? Para magkaroon ng maraming pentacles, no? The fruit of your labor. Mas iniisip mo pa yung bunga kaysa sa yung pagsisikap. Tapos ito, the Three of Wands. Okay. Kailangan talaga ng balanse, no? Balansehin ang iyong, pinapaalala ka dito na dapat mong balansehin ang iyong, yung kaisipan, damdamin, at pangangatawan, no? Alagaan mo yung katawan, yung kalusugan. Okay? At sa iyong kaisipan, magiging balanse yan sa pamagitan ng meditation, yoga exercise, okay? Para makakatanggap ka rin ng revelation, downloads mula sa universe. At sa iyong damdamin, huwag kang masyadong sensitibo sa mga bagay na naririnig mo at nakikita mo sa iyong paligid para hindi ka magiging victim, no, sa sitwasyon na yan. Okay, so in general, tingnan natin dito sa Tarot Opposition. Ito The Moon. The Moon na negative. Double confirmation ito sa buwan ng... Anong buwan ba yun? Ito. Sa buwan ng Agosto. Okay. Sa buwan ng Agosto, the Moon. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung sekreto, hindi pa lumalabas yung sekreto kasi nga masyadong magaling magtago ng sekreto yung mga tao na kakilala mo. Okay. And another is, ano kaya ito? Parang kamay. Kamay ng alimango. Okay.
illusions and emotions that take over your life will cause you pain if you don't question their origins. The dreams of practical people fade at dawn. Those who are haunted by dreams wander in delusions. Shield to the heart. So shake off the moon dust and face the waking reality. Okay. So, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi mo pa nalalaman ang katotohanan dahil kasalukuyan, masyadong malakas yung illusion, deception, at manipulation na nangyayari, no? Hindi mo pa masyado alam ngayon. Pero, dadating din sa punto na malalaman mo na lahat, no? Yung, mabubulgar yung sekreto. Ito, karma card na the houses, and the house is in the 7th house. Itong the 7th house ay may kinalaman sa collaboration. Nakikita mo, dalawang kamay nagkahawakan. Ito yung simbolo ng kolaborasyon. At may nakapaligid na bulaklak sa kanilang dalawa, sa dalawang kamay na ito. Dahil, ibig sabihin, napaka-rewarding ng kolaborasyon na ito. Napaka-halaga, no? Isang mahalagang kolaborasyon, isang kapaki-pakinabang na alyansa sa pagitan mo at ng ibang tao. Maaaring ito may kinalaman sa negosyo, trabaho, or sa relationship between the boy and the girl, no? So, collaboration. Collaborative relationship. Okay. So, the message to your soul is, be diplomatic in your relationship. Okay. Mag-isip ka ng ikakabuti ng iyong relasyon sa ibang tao. And to your physical aspect is, magawa ka ng isang patas na usapan. Okay. Hindi yung usapan na maganda sa umpisa, pero sa katapusan is hindi patas, no? Hindi yun. So, dapat be vigilant. Maging vigilante ka sa ganong usapan, no? Kung anong pinag-usapan, dapat yun din ang mangyayari or sundin hanggang sa makamit ninyo yung layunin ng inyong kolaborasyon. Okay. And ito, I am willing to change. Yes, affirm this to yourself. You are willing to change. Nais mong magbago. Okay. You are willing to release the old negative beliefs. They are only thoughts that stand in your way. And your new thoughts are positive and fulfilling. Actually, walang imposible sa lahat sa ating dito sa mundo. Okay? Kaya nating baguhin ang realidad ng ating buhay. Kung nag-iisip ka ng negatibo tungkol sa iyong sarili at sa ibang tao, so, nag-a-attract sa iyong buhay ang mga kamalasan, stress, problema, yun. Okay. Kasi nga, yun ang realidad na iniisip mo sa iyong kaisipan, kaisipan. Ngayon, pero walang imposible. Meaning, kaya mong baguhin. Kaya mong baguhin ang realidad ng iyong buhay, ang perspektibo mo, ang iyong pananaw sa sarili. Okay? So, from now on, affirm this to yourself. My thoughts are positive and fulfilling. So, in order to attract a positive life is that you need to think positive first. Think positive until such time that you're able to change the realities of your life, and then you attract a positive life. Okay? Kasi nga, para sa akin, your destiny depends upon the quality of your thoughts. Kung gusto mong yumaman, baguhin mo yung kaisipan mo tungkol sa pera. Okay? Kung gusto mong magkaroon ng love life, mag-isip ka kung paano mo ma-attract yung pagmamahal ng ibang tao. Okay? So, think about it. Think positive in order to have a positive life. Okay? So, sa pangkalahatan, parang sinasabi dito na ikaw ay
magiging kampante, masayahin, optimistic ka sa umpisa kasi sinasalubong mo ang bagong taon sa Enero na masayahin. Pagdating ng Pebrero, parang overconfident ka na masyado. Kinayanan mong buhatin ang mga burdens sa buhay mo. But anyway, naka-focus ka naman dito sa yung creative pursuits na nagbibigay sa iyo ng abundance sa buwan na Hunyo. And then, dahil sa creative pursuits mo, ikaw ay nagiging masaya, nag-enjoy yung pamilya mo sa iyong achievement. Nagkaroon ka pa ng kolaborasyon sa ibang tao. So, nagawa mong balansehin lahat-lahat. Ang iyong balansehin ang iyong inner aspect at saka yung outer world, outer reality, yung mga bagay sa iyong paligid. So, ikaw na ngayon ay nagkaroon ng maraming kaalaman tungkol sa iyong karanasan dahil binabalikan mo siya, no? Nagninilay-nilay ka tungkol sa mga karanasan mo hanggang dito sa buwan ng Disyembre is nagkaroon ka ng mainam na pagplaplano, no? To harmonize your heart, mind, and body in order to have a good health, mental clarity, at saka emotional stability. So, ito lang lahat ang sabi ko sa iyo, my dear Gemini. I think, mahanap mo na yung jowa mo. Kasi, nagkaroon ka ng kolaborasyon dito. Siguro, nagkasama kayo sa isang project, isang negosyo or investment, tapos masaya ka kapiling siya. So ngayon, nagkaroon kayo ng relasyon. Ito. Nagkaroon kayo ng relasyon at nagbunga din yung relasyon ninyo. At hindi ito kamalasan, kundi swerte din ito para sa iyo. No? Kasi nga, you are being guided, protected by the universe. Paano ba linawin yan? Ayan! Ganda, di ba? So, minamanifest mo na magka-jowa ka na sa taong ito. Congratulations! God bless you. I declare clarity, healing, practical advice, and love and light. See you.